May statement po kayo over the weekend following the petition filed. You said, I quote, she is actively trying to suppress the evidence. She, referring to the Vice President. Can you elaborate? Tama po yun. Kasi kasama po doon sa mga hinihingi po ng petisyon ng mga abogado po ng ating pong Pangalawang Pangulo ay yung pong pagpapatigil nito pong proceedings at pangalawa, yung pong pagpapatigil po ng proseso po ng sabpina. Pero katulad po ng binabanggit ko, kasama po doon sa kapangyarihan po ng mga pagdinig ay yung pong tinatawag na compulsory processes at kasama po dito yung kapangyarihan po na magsabpina po ng mga dokumento. Hindi ho pwedeng pagdebatihan yung pong kapangyarihan ng Kongreso na makapagsabpina ng dokumento at mga tao dahil makakatulong po ito doon sa kabuuan po ng proseso ng paghahanap po ng katotohanan. Kung pero may sinabi po si VP Sara over nung last Saturday, sinabi niya na wala siyang kinalaman, di siya kinonsulta. So what made you say na she is actively trying to suppress the evidence when she was not consulted? Tingin ko magkakasama at alam ng Pangalawang Pangulo ito po kaso dito. And more importantly, doon po sa previous case last year, ganon din naman ho eh. Yung po nag-file na civilian suit, no? Taxpayer suit, kasabay po na kanya po kaso doon po sa pagpapatigil ng nakaraang impeachment complaint, ay isa ho doon sa main petitioner din nito pong complaint na ito. So para mahirap pong maniwala na hindi ho magkakasama, hindi ho magkakasabwat ang Pangalawang Pangulo at ito pong mga abogado ng Pangalawang Pangulo at ang kanya pong mga aliado. Kung your firm, sanabi niyo po kanina na yun nga, walang legal standing, yung petition against doon po sa impeachment na ginagawa natin proceedings. How confident are you po na ibabasura ito ng Korte Suprema, yung petition po nila Torrio? Mataas, alam po ninyo, mataas po yung kumpiyansa po natin na ibabasura po ito ng Korte Suprema. Kasi una, sinabi na ho ng Supreme Court resolution on the previous Duterte impeachment that the House rules respect the due process rights of the respondent, any impeachable official. Pangalawa, sinabi din po in that Supreme Court resolution that the Supreme Court will not intrude into the determination of form and substance of the House Committee on Justice of Congress itself. No? So ito na ho yun eh. Determination of form and substance process na po tayo. No? So tingin ko po, ako yan po yung binabanggit po ng Korte Suprema, yan po yung bibigyan ho namin ng pagpapahalaga. Talagang tatanganan namin yung kanila pong binabanggit.